Pero si Sendanya galit na galit sa ginawang aksyon ng kampo ni BP Sara. Congressman Suntay iminungkahing buksan ng pag-iimbestiga sa kapwa congressman na sangkot sa flood control. Luistro at Ridon nagalit. Tito Soto may kasong indirect contempt about sa pagkukwestiyon sa ruling ng Supreme Court sa impeachment ni BP Sara. At ang huli, Madriaga na diin sa kasong kidnap for ransom at dagdag kasong perjury. Yan, umpisa na natin itong ating tatalakayin. Nagbabalik ang inyong lingkod para magbigay ng panibagong mga reaksyon at komento dito sa kaganapan sa ating bansa. Huwag nyo nga po palang kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So umpisa na natin to. Kung bigyan diin, Madam Chair, yung desperadong attempt ni VP Sara at ng kanyang asawa para intimidate tayo dito sa Committee on Justice. Sa totoo lang, hindi naman kayo ini-intimidate ni BP Sara at ni Attorney Man Scarpio. Kayo ang nag-intimidate kasi ang dami nyo eh. Pinagtutulungan nyo yung mag-asawa, lalo-lalo na si BP Sara, di ba? Napaka-imposible ang sinasabi mong ini-intimidate kayo. Porket pinalagan kayo nung tao, ini-intimidate na kayo, eh ano pa yung ginagawa nyo? Pinagtutulungan nyo. Hindi ba nakaka-intimidate yun? 'Di ba? Hinahanapan nyo ng butas o probable cause, 'di ba? Ginagawa nyo ng paraan para ma-impeach kasi wala naman talagang kasalanan eh. Wala kayong mahanap na butas. Kaya ginagawa nyo ng paraan. So ngayong sinagot kayo nung kampo ni BP Sara, sasabihin nyo ini-intimidate kayo? Isang malaking kalokohan 'yan, Congressman. At ang mga miyembro nito. Tulad po na nabanggit ninyo nito nakaraang Lunes, nagpunta po sila sa City Prosecutor's Office. Ang mga Karapatan nila yun eh. Magsampa ng kaso, karapatan nila yun. abogado ni Attorney Manasseh Scarpio para po ireklamo at magsampa ng kaso sa mga miyembro ng Committee on Justice. Kaya lang po, Kasi nga unconstitutional yung ginagawa nyo na dapat hindi kayo nagbibigay ng impormasyon through public about sa AMLAC. 'Di ba? Nasa constitution yan eh. Sagrado yan eh. Kahit na piso lang yan, kaya nga nasabi ni President Duterte, 'di ba, na bawal ilantad sa publiko yan. Maaari kang makasuhan kahit piso lang ang laman yan. 'Di ba? Or 1 billion. Natatandaan nyo ba 'yon nung inimbita nila si President Duterte about diyan sa bank secrecy? Hindi nila kasi alam 'yun, kaya pinangaralan sila ni Presidente Duterte. parang may favoritism. Paano favoritism naman, Congressman? Napaka-imposible ang sinasabi mo. Porket pinalagang kayo, may favoritism. Siyempre, patas ang batas natin dito sa Pilipinas. 'Di ba? I-entertain din sila, hindi pwedeng kayo lang ng kayo ang nagkakaso. Ngayong kinasuhan kayo, iiyak-iyak kayo ngayon diyan. Si Attorney Manasseh Scarpio dahil iilan lang po tayo na mga binanggit niya sa kanyang kaso. Anong gusto nyo? Hindi papalag yung mga tao? 'Di ba? Mananahimik? Oh. Eh nahanapan kasi kayo ng butas eh. Kaya natatakot kayong makasuhan. 'Di ba? At hayaan niyo pong bigyan ko ng shout-out ang mga classmate ko sa kasong ito. COJ Chairperson, Representative Jervil Luistro, Representative Leila de Lima, at Representative Chel Jokno. Eh talagang makakasuhan kayo kasi nilabag nyo nga yung batas eh. 'Di ba? Congressman ka, dapat alam mo yun. Yung bank secrecy law. 'Di ba? Sa AMLAC. Oh. Huwag ka mag-alala, hindi lang naman kayo eh. Ang masasabi lang po natin dyan, manalimin po sila para makita nila kung sino talaga ang totoo nagkasala sa batas, lumabag sa batas at nagkasala sa sambayan ng Pilipino. Kung merong man kasalanan yung mag-asawa, si BP Sara at si Attorney Man Scarpio, nasa tamang proseso dapat. 'Di ba? Kailangan nakapaloob sa Constitution. 'Di ba? Protected din sila. Kahit na akusado 'yan, hindi pa naman napapatunayan eh, 'di ba? Oh. Hindi nilantad yun sa publiko, eh. Bawal nga yun eh. Nasa batas nga yung bank secrecy law. Oh. Tapos ngayon kinasuhan kayo, iiyak-iyak kayo ngayon diyan. Isang malaking kalokohan yung ginagawa nyo.
Binibilog nyo yung masyado yung ulo ng mga tao. Kaso wala na naniniwala sa inyo. Puro kayo kalokohan lang dyan. Puro kayo bintang na wala namang sapat na ebidensya. Diba? Hindi porket na-discover ng komite ang 630 covered transactions Yan, yung word na yan na dapat hindi mo binabanggit kasi part yan ng bank secrecy law. 'Di ba? Dapat alam mo yan, congressman. 'Di ba? Dapat hindi nyo sinasabi sa publiko yan. Pwede kayong mag-imbestiga, hindi kayo pinagbabawalan. 'Di ba? Kaso meron tayong rules and regulation, 'di ba? Kaya nga merong batas eh. So talagang pinakikita nyo sa amin na above the law kayo. At you can bend the law. 'Di ba? Hindi kayo sumusunod sa batas eh. Kayo nga gumagawa ng batas. 'Di ba, congressman? na nagkakahalaga ng 6.77 billion in total. Yan pa lang, yung binabanggit mo, pwede ka nang makulong eh. 'Di ba? Dapat hindi mo sinasabi yan. Pwede mong sabihin yan sa executive session para ma-record ng committee. Pero yung ginagawa nyong mini trial dyan sa Kongreso, sa Kamara, unconstitutional yan. Sinabi na nga ng Supreme Court, bawal yung ginagawa nyo eh. 'Di ba? Ang dami nyong nalalabag na batas. Ay nilibag agad ang kanilang karapatan. Hindi rin dahil may 33 suspicious transactions. Hindi porket kakampi nyo ang administrasyon habang buhay na kayong mag-ahari-harian dyan. Yan ang problema nyo. Pag nanalo si VP Sara, iimbestigahan rin kayo sa tamang proseso, 'di ba? Kasi yun naman talaga dapat eh. Kayo kasi above the law kayo eh. Bend the law kayo. Bend the law. Transactions sila na posibleng kaugnayan na unlawful activities gaya ng money laundering at droga. Hindi mo pwedeng sabihin yan kasi hindi pa nga napapatunayan eh. Puro hearsay lang yan, puro lang yan eh. Gawa-gawa lang yan eh. Wala pang ebidensya eh. Pinipilit nyo lang ipasok etong part na to na about sa bangko nila na napakalaki ng transaction. Hindi nyo naman pinaliwanag sa taong bayan. Ito para sa kaalaman ng taong bayan. Kapag nagpasok ka ng piso sa bangko, magkano pera mo? Piso. Nag-withdraw ka, withdraw mo yung piso sa bangko. May laman pa ba yung bangko mo? Syempre wala. Ngayon, marirecord yun dun. Bali yung lalabas dun, nagpasok ka at nilabas mo, dos ang makakount dun. Pero, withdraw and deposit yun. Ang problema, inad nila yun. Yung withdraw mo, saka dineposit mo, inad nila yun. Kaya lumaki. Imbis na wala ka ng pera sa bangko, ang lumalabas, may pera ka pa. Pero totally, wala ka ng pera eh. Withdraw mo na nga eh, di ba? Ganun ang ginawa nila. Ay dapat bigyan sila agad ng proteksyon ng korte. Natural. Part nila yun eh. Rights nila yun bilang Pilipino, di ba? Kayo rin naman pinoproteksyonan kayo ng korte. Di ba? Kaya nga merong hearing eh. May dialogue eh. Di ba? But di ba? Ang pagkakaalam ko, nag-abogado ka, dapat alam mo yan. At lalong hindi dahil humigit kumulang 2.87 billion ang maaring sila po ay tumanggap na ayon sa ating pong bank secrecy law ay maaari pa rin nariyaan dahil nga po ang nakita lamang natin ay yung inflow at outflow at yung ating pong sinubtract 2.87 billion ang natira. Hindi po Minamanipulan nyo lang yan eh. Gayon naman, pinaglololoko nyo kami rito eh. Alam na namin yan. Pinaliwanag na lahat yan sa publiko na hindi totoo yung sinasabi nyo. ibig sabihin dahil nalaman natin ito at kung binasa nila na buo ang bank secrecy law ay nag-violate na tayo ng batas. Ito naman yun sa sa Kamara. Kaya bali siningit ko lang kasi si Percy Sendanya. Medyo mainit kasi yung mga pahayag niya doon eh. Kaya talagang klinaro lang natin sa publiko. Ito naman yung issue sa Kamara. Ayan, bali iminungkahi ni Congressman Suntay yung pag-iimbestiga sa flood control. Sagutan ng ilang kongresista. Kasi merong aligasyon sa mga kongresista eh. Ngayon, hindi nagustuhan ni Luistro at Redon kaya nagbakbakan sila dyan. Sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
Ang dahilan ng sagutang ito, ating alamin sa balitang ihahatid ni MJ Mondihar. There have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta, ito'y naibigay kung hindi sa opisina, sa townhouse. Binuksan ni Quezon City Representative Bong Sontay ang issue ng mali-maletang pera na umay Alam mo, kapag may allegation, ang trabaho nyo dapat alamin kung totoo. 'Di ba? Kasi kagaya ng sabi natin sa previous natin vlog, kapag ang basura tinago mo, mangangamoy at mangangamoy yan, aalingasaw yan. 'Di ba? Lalo na't merong mga ebidensya. Oh, merong mga witness. 'Di ba? Babaho yan, sisingaw at sisingaw yan. Yan ang tama yung ginawa ni Congressman Sontay, na dapat imbestigahan nyo rin. Hindi yung puro tutok nyo, BP Sara. Ninakaw na nga eh. Ninakaw na ng mga dorobo dyan sa Kongreso yung pera ng taong bayan eh. Tapos ipagwawalang bahala nyo pa. Bakit natatakot kayo? Kasi pag upo ni BP Sara na bilang presidente, yan ang unang-una niyang hahanapin, yung mga dorobo na yan. suhol sa ilang mga kongresista. Batay raw ito sa notarized Ayan oh, may ebidensya oh. Nasa video, nasa picture. Meron pang witness, 18 Marines. Oh, pera pa si Gutesa, 'di ba? affidavit ng 18 ex-Marines, mga dating empleyado ni Rizal Congressman Zaldico na umaktong taga-deliver ng mali-maletang pera para bayaran ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Pero nang sinubukan ni Suntay na ungkatin pang lalo ang expose, ito ang nangyari. No, let me finish. There's You a will have point your of turn order, because the this is Honorable hearing. Tay. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegation. Honorable Suntay, there Kita mo na kung paano nila manipulahin yung Kongreso. Pagdating sa ganyang usapin, kinakat na agad nila. O, 'di ba? Para hindi na mag-ingay. 'Di ba? Alam nila na meron talagang corruption eh. Hindi natin alam. Hindi tayo nagbibintang, pero ang sabi, part sila ng corruption. Si Ridon saka si Luistro. O, pero allegedly, kasi wala pang ebidensya eh. Pero kaya nila siguro inaharang yan, baka mabanggit yung pangalan nila. Yun yung kinakatakot ng mga yan. Kaya nila hinaharang yan. 'Di ba? is a point of order. This is also a point That of is order. the highest Mayor. hierarchy among all the motions. Madam Chair, this is very relevant because we are Please, Honorable Suntay, please wait until he finishes with his point of order. Hindi na nakapagpaliwanag si Congressman Suntay matapos mistulang patayan ng mikropono. Ganyan sila ka-desperadong patay ng issue ng flood control. Habang tayo naghihirap kapag umuulan, binabaha, yung mga kababayan natin natatangay buong bahay, namamatay, 'di ba? Sila hinaharang na nila yung issue ng flood control na yan para hindi na maimbestigahan. Kita mong mga loko-lokong congressman na yan, mga kurakot na yan, 'di ba? Oh. Pero ako naniniwala pa rin ako na merong mga mabubuting congressman diyan kagaya ni Congressman Suntay. Kasi talagang malakas ang loob niya eh. Alam niyang ang babanggain niya talagang nakadikit sa administrasyon, 'di ba? Oh, 'yan ang mga congressman ng na makabayan, 'di ba? Oh. Para sa isang kongresista, tila may mali siya at laban pa sa kamera ang mga pahayag ni Suntay. Pero ba na binigyan ng laban raw sa kamera? Hindi laban sa kamera 'yan. 'Di ba? Ang pinaglalaban niyan yung karapatan ng mga mamamayang Pilipino, malaman ang katotohanan, maibalik ang pera sa kaban ng bayan. 'Di ba? My understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Eto, galit na galit talaga sa mga Duterte to kasi tinanggal to eh. Biro mo ba naman? Ilang beses yan nag-abroad nung nakaupo yan bilang chairman yata ng isang organization sa government. Ilang beses nag-abroad tapos ang pagkakaalam natin doon, parang siya sa public siya. Kumbaga, nagbibigay siya ng tulong sa public, sa citizen. Kaso ang nangyayari, hindi nag-ooperate yung office niya. Pero lumalabas siya ng bansa, kaya tinanggal siya ni Presidente Duterte kasama ng buong team niya.
'Di ba? Kaya galit na galit sa mga Duterte yan si Ridon eh. Congress, members of the House Committee on Justice as receiving payments. Sa exclusive Oh, ano naman, kung sabihin nakaka-receive ng payments, 'di ba? About sa flood control, ayaw mo bang paimbestigahan 'yon? Kung imungkahi yan ni Congressman Suntay, dapat imbestigahan 'yon, 'di ba? Kasi pag nanakaw 'yun eh, bakit mo kinokontra, Ridon, 'di ba? Kung panayam ng SMNA News, ipaniwanag ni Suntay kung bakit niya binanggit sa committee hearing ang expose. Well, alam mo, napaka-importante na if we want to have an impartial hearing, then dapat pati yung mga miyembro na uupo doon na magde-decide kung at boboto tungkol sa impeachment ni VP Sara, magiging impartial rin. Tama, totoo 'yun. Giit ng congressman, hindi lang ang dating Marines ang nagsangkot sa mga kongresista sa umunoy suhulan. Katunayan, giit ni Suntay na mismong sina Botas Representative Toby Tiangco ang nagsabi na may nangyari umunong suhulan noon nang i-impeach ng Kamara si VP Sara Duterte. Okay, tamo na. Nagkabigayan pa rin pala, 'di ba? Totoo nga na meron talagang corruption diyan sa Kamara na 'yan eh. Talagang gusto nilang dikdikin nito si VP Sara natin eh. Duterte, nilinaw din ito ang tunay niyang motibo sa pagtalakay sa Maleta expose. Hindi naman natin hinuhusgahan yung aking mga kasamahan doon. Tama, totoo 'yan. Ang gusto lang mangyari, imbestigahan kung sino-sino yung mga sangkot. Kasi hindi naman sila pinpoint na ikaw magnanakaw ka, ikaw ganto ka, 'di ba? Ang gusto kasi ng taong bayan, tayo bilang pangkaraniwang Pilipino, taong bayan. Gusto natin malaman yung totoo kung sino-sino yung mga nangwawalang ya sa atin sa Kongreso at sa Senado. Kung kasama man ang ehekutibo o ang presidente, kailangan malaman ng taong bayan kasi karapatan natin yun eh. Pera natin yan. 'Di ba? Pinaghirapan natin yan, dugot pawis ng mga manggagawa yan. 'Di ba? But of course, gusto lang natin mabigyan sila ng pagkakataon. Tama. Mabigyan sila ng pagkakataon mamaya. Hindi pala nila alam na tinanggap nila. Akala nila regalo lang to, ganto ganyan. 'Di ba? Hindi nila alam galing pala yan doon. 'Di ba? Mahingan natin sila ng pahayag, statement o mamaya mas makatulong pa sila. Maging state witness sila, 'di ba? Oh, 'yun yung gusto rin mangyari ni Congressman Suntay diyan. That if they feel that they have been compromised or they might be compromised, then mag-inhibit na sila. Or mag-recluse na sila. Tama. Itong nangyari pong sagutan ninyo with Congressman Ridon, ito po yung malaking patunay na yung issue sa maleta, issue sa sobre, ay nakararating po dyan sa House of Representatives. Totoo, nakararating. Dyan nga si Martin eh, di ba? O si Martin nga nagsabi na hindi ako mastermind. Sa part ng ehekutibo, sila ang execute ng mga project. 'Di ba? Itinanggi na niya agad na siya. Hindi man niya directly tinuro si PBBM, pero sa part ng ehekutibo, sino ba pinakamataas doon? Ang presidente, 'di ba? Oh. Hindi po nila ma-i-deny na wala silang kaalaman dahil kayo po mismo nag-brought up. Hindi talaga nila pwedeng i-deny yun kasi nga part sila ng Kongreso. Andiyan dyan si Martin, andiyan dyan si Saldico. Nyo sa taong bayan, sa masang Pilipinong sumusubaybay sa mga issue ngayon. Alam mo, MJ, kaya nga nagugulat ako ba't masyado silang affected. Masyado silang affected kasi nga part sila ng corruption. There is kung hindi totoo yung mga paratang, then they should not be affected. Tama, kung hindi totoo, bakit ka kakabahan? 'Di ba? Kung wala kang tinatago, bakit mo pagtatakpan? 'Di ba? Hayaan mong umusad o hayaan mong imbestigahan para malaman ng taong bayan kung nagtatapat ka bang naglilingkod para sa constituent mo, para sa taong bayan o nagnanakaw ka. 'Di ba? They should not be defensive on that particular point. Kaya yung sa akin lang, sa ating mga Kasi ang problema dito, pag issue na ng flood control, parang na nila minamanipulate na nila. Talagang ayaw nilang pag-usapan kagaya si Pinky. Natatawa na lang ako kay Pinky. Sunod nating content yon. mga Pilipino. Now, if we want to ferret out the truth, then let's work together and hold people accountable. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehat, SMNA News. Ito naman yung kay Tito Soto. Tara, panoorin natin.
Naharap naman sa kasong indirect contempt sa Korte Suprema Patay ka. Ayan na, kasi banat ka ng banat, hindi mo pinag-iisipang mabuti ang sinasabi mo. si Senate President Tito Soto III dahil sa kaniyang mga umano'y mapanirang pahayag laban sa naging desisyon ng kataas Kasi kino-question mo yung Supreme Court, 'di ba? Anong karapatan mo? 'Di ba? Hindi ka naman abogado Yang hudikatura na yan ang sandigan ng bansang Pilipinas. Dahil yan ang nagpapatupad ng batas, nagtatranslate ng batas. 'Di ba? Sila ang nag-aaral talaga ng batas. taasang hukuman sa Articles of Impeachment kay Vice President Sara Duterte. Si Margot Gonzales magbabalita. Akala kasi nila makakalusot yung mga yung mga statement nila, hindi papansin-pansinin. O ngayon, ayan na. Naghain ng apela sa Atty. Ferdinand Topacio at iba pang abogado sa Korte Suprema para mapatawan ng indirect contempt at maparusahan sa Senate President Tito Soto III. Ito ay dahil umano sa mga hindi maganda at mga irresponsableng pahayag ng senador sa naging desisyon ng Korte sa Pagdating kasi dapat sa ganyan, kapag ikaw, isa kang high official Kasi Senate President ka, isa ka sa pinakamataas na posisyon. Senate President. Dapat hindi ka nagbabara-bara sa mga salita mo. Kailangan pinag-iisipan mo mabuti yan, lalo na't hindi ka abogado. 'Di ba? Hindi mo kabisado ang batas. Ganun rin kami. 'Di ba? Hindi namin kabisado ang batas. Dapat pinag-iisipan mo mabuti yan. 'Di ba? Kasi napakaraming mga taong nakikita ka, pinanonood ka. Very influential people kasi kayo diyan. 'Di ba? Kasi kayo mga senador, kayo nagpapanukala ng batas, kayo gumagawa ng batas. Tapos basta-basta ka lang magbibigay ng mga pahayag na hindi aakma sa pandinig at sa batas natin, 'di ba? Hindi pwede 'yun. Kailangan be cautious, 'di ba? Pinag-iisipang mabuti, hindi bira ng bira. Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga Kita mo ang pagkakaiba. Pagdating sa mga Duterte, tahimik lang sila. Pero pagdating sa mga kalaban, bakbak ng bakbak. Pero kung titignan mo, kung sino yung madaldal, yun yung walang laman ng utak. naging pahayag umano ng Senate President ay paglapastangan sa kredibilidad ng mga maestrado. Tama. 'Di ba? Kasi kino-question mo yung yung desisyon ng Supreme Court about sa impeachment ni BP Sara. Oh. Pa-portweed ka pa o ngayon, mag-portweed ka ngayon. Bilang officers of the court, hindi nila masikmura ang mga ginagawa ng senador. Paglilino ng mga petitioner at supporter ng mga abogado, ang pagsasampa ng kaso ay hindi Yari ka dyan, pinagtulungan ka dyan, naku, tapos ang karir mo dyan. para patahimikin si Soto dahil malayaan niya ito magsalita. Pero hindi ito dapat lumagpas sa mga pinapayagang uri ng pananalita. Tama, totoo yun. Hindi ka dapat lumagpas doon. Kasi, hindi ka nga kasi pangkaraniwang tao. Isa kang government official. Isa sa pinakamataas ang posisyon mo, 'di ba? Senate President. Kaya kailangan pinag-iisipang mabuti kaso parang wala ka nun Bilang co-equal branch at final arbiter, hindi nila dapat bastusin ng katasasang hukuman na gumagawa lang ng kanyang tungkulin. Tama. Diyan naman sa Supreme Court pinag-aaralan niyang mabuti yung mga batas, kaya nga sila yung nagtatranslate ng batas Kung meron bang malalabag na batas, 'di ba? Halimbawa, magpapasa ka ng batas, pinag-aaralan nila yon. Ngayon, didesisyonan nila yon kung okay yon. 'Di ba? Kasi pinapasa yan ng ng Senate Malian niya na sabihing mas magaling ka sa mga maestrado. Tama. Yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagtatransgress na into the territory of... Kaya nasabi mo na huling termino mo na yan 'Di ba? Kaso sa huling termino mo, makakasuhan ka pa. of statements that tend to demean, destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Lalong-lalo na po yung may mga statements niya, for example, na sasabihin niya, mas magaling pa ang first-year law student kaysa sa mga maestrado ng... Ay, kabastusan yon yung ginawa niya.
Alam mo itong mga maestrado natin, nagsunog talaga ng kilay yan. Buong buhay niyan. Buong buhay niyan, inalay niyan sa pag-aaral ng batas, tas babastusin mo ng ganun. 'Di ba? Korte Suprema, parang inamend na ang konstitusyon. Itong mga abogadong yan, sila Topacio, hindi papayag na babastusin yung profesyon nila. 'Di ba? Kapwa nila yan eh. Nag-aral ng batas eh. Alam nila kung ano yung hirap para makatungtong ka sa ganyang posisyon sa pagiging maestrado. Oh. 'Di ba? Tapos babastusin mo lang, talagang kakasuhan ka niyan. Hindi naintindihan Akala mo nasa langit ka na. Napakataas ng tingin mo sa sarili mo. ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen. Oo, walang alam sa rules. Para sa Grabe ka. Si Senior Associate Justice Leonen walang alam sa rules. Yun ang sinabi mo, Senator Soto. Ang lupit mo. amin po, hindi na po Ikaw nga, hindi ka naman abogado eh. ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber Tama. ng ating Kongreso. Meron siya mga online post sa Facebook niya which to my mind is degrading, demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. Yan ang problema kapag nakatikim ka ng konting kapangyarihan. Sumusobra. Akala mo saklaw mo na lahat. Akala mo papanig sa'yo lagi ang batas. O ngayon makakahanap ka ng katapat mo. And tinarget niya yung ponente, yung senior justice, parang pinersonal niya. And he also had a statement na inaamyendahan ng Constitution ang desisyon ng Korte Suprema. Saan ba graduate to si Soto? Si Senador. Yan, saan graduate yan? Mamali po yun. The Supreme Court is the final arbiter sa lahat ng constitutional questions. So very irresponsible yung pahayag. Narinig nyo. Sa lahat ng Constitution, ang Supreme Court ang final arbiter. Yan pa rin ang nagdidesisyon. Ni Senate President Vicente Soto. In spirit, I am with the lawyers who are filing in direct contempt case against Senator Soto for first maligning the Supreme Court and creating an atmosphere by which he is supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not to believe in the Supreme Court. Tama. Yun ang sinabi niya nakaraan, di ba? Being the final arbiter. Si Atty. Harold Respiso, pinanatan naman si Soto na parang tumutulad sa kanyang lolo na naging senador din at minsan na rin pinarusahan ng Korte Suprema dahil sa kanyang pagbatikos. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon at ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Criticize niya yung decision ng Supreme Court. Inintimidate Ugali na pala nila to. niya yung Supreme Court. Pinuli niya yung Supreme Court at sinabi baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito. Pag-chat-chat tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya ngayon. Kung kakatigan ng ESE ang apila ng mga abogado, maaring pagmultahin at patawan ng 6 na buwang pagkakulong si Soto. Yari ka, kulong ka ngayon dyan. Diba? Napaka-balasubas mo pala magbigay talaga ng statement Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Lalong nadiin Ito na. Ito maganda to. ang kidnapping suspect na si Ramil Madriaga matapos umanong mabigo sa kanyang counter affidavit sa kasong perjury na isinampa ni Vice President Sara Duterte. Patay ka, dagdag kaso ka ngayon. Ayon sa kampo ng bise, hindi umano tumugma ang kanyang mga ebidensya sa mga aligasyon laban dito. Yan ang tutukan sa balita ni Jason Rubrico. Isinumiti na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang reply affidavit nito sa office. Alam mo, napakagaling ng mga abogado ni BP Sara. Sa totoo lang, hinahayaan nilang magsalita tong mga to. Kasi tandaan mo sa nahuhuli ang isda sa bibig, 'di ba? Nahayaan nila lang 'yan. Papanoorin lang nila 'yan habang nagsasalita yung mga 'yan.
pinag-aaralan nila yung mga kaso na pwede nilang ikaso dyan sa mga taong yan. Kumbaga ano sila eto munang side na to. Eto pag-aralan natin. Habang inaaral natin tong mga pahayag nito, eto muna kakasuhan natin. Hindi sila agad na lahat kakasuhan. All front, kumbaga, kasi ang kalaban nila nakapaligid sa kanila All front yung kalaban nila Kumbaga, isa-isa. Iniisa-isa nila yung kinakasuhan. Talagang pinag-aaralang mabuti. Of the city prosecutor sa Taguig City bilang tugon sa counter affidavit ni Ramil Madriaga. Ayon kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., hindi direktang nasagot ni Madriaga ang mga ebidensyang inilatag sa complaint affidavit ng bise. Yung counter affidavit kasi ni Ramil Madriaga, hindi niya po nasagot yung mga ebidensyang linatag namin doon sa complaint affidavit ni VP Sara na nagpapatunay na hindi totoo yung mga sinasabi niya. Patay ka ngayon. Imposible yung mga sinasabi niya Di ka na makakalaya yung ino-offer nila sa'yo na tumistigo ka laban sa mga Duterte. Na makakalaya ka, hindi na matutuloy yun. tungkol sa pagtrabaho niya di umano kay VP Sara mula noong 2018 pa. Sa halip na depensahan ang sarili, naglatag umano si Madriaga ng panibagong ebidensya. Kabilang dito ang isang larawan ng virtual meeting noong 2022 campaign period. Ngunit ayon sa kampo ng bise, lalo lamang nitong pinahina ang kanyang kredibilidad. Na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Ang malas niya, nahanap po namin Patay ka. yung virtual meeting na yon. At ito po yun. Dito po galing yan. Virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung Sama-Sama. At naimbitahan lang po ng parallel group yung ibang parallel groups katulad ng Easy Pilipinas. Kaya po naka-attend si... Ayun, so iba-iba pala yan, 'di ba? Kumbaga, kumbaga tinipon-tipon yung mga volunteer na magkaroon sila ng parang meeting, online meeting, at ma-organize yung mga volunteer kung paanong gagawin nilang atake sa campaign ni VP Sara. 'Di ba? So, yari ka na naman, Madriaga. Nuknukan ka kasi ng sinungaling Ramil Madriaga. At ang pinakamalaking bagay dito na sumisira doon sa storya ni Madriaga na close siya, napakadami po nang nag-attend dito, 92. So lahat yun close, yung 92. At least 92 po yung attendees. Patay ka, Madriaga. Isa ang testimonya ni Madriaga sa paiyak-iyak ka pa ginamit na basihan sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero binira ng kampo ang mga naniniwala rito, lalo na ang ilang mambabatas. Tamad ka mag-research? Yun, aray ko. Tamad mag-research? Hindi. Para sa akin, hindi sila tamad mag-research. Kumbaga, eto, opinion ko to Gusto lang talaga nilang gibain si VP Sara. At naniniwala ka sa nababasa mo sa balita. Number 2, pwedeng DDH ka, diehard Duterte hater, at pinapaniwalaan mo lahat ng masasamang sabihin tungkol sa mga Duterte kahit walang basihan. Tama. Or 3, alam mong nagsisinungaling si Madriaga pero wala kang respeto sa sarili mo, wala kang respeto sa publiko, na kaya mong panindigan at pangalandakan sa tao na credible si Madriaga para lang itulak yung political agenda mo. Tama. Totoo yun, yung sinasabi ni Attorney Panelo. 'Di ba? Talagang gusto nyo lang na gibain si VP Sara, 'di ba? Talagang Duterte haters kayo. 'Di ba? Kasi alam nyo, pag yan naupo si VP Sara, yung mga corrupt diyan, good luck sa inyo. 'Di ba? Kulong kayo diyan. Sa tingin ko talagang, ito para sa akin opinion ko lang ulit to. Talagang inire-ready yan Ibig sabihin matindi ang gigibain ni VP Sara pag naupo to. Kaya ngayon pa lang inire-ready na ng Diyos yan. Talagang binibigyan ng matitinding pagsubok. Kita mo sabi niya nga iniwan na siya ng lahat ng mga kaibigan niyang politiko. Ang natira na lang na nakasuporta sa kanya, alam nyo, ang taong bayan. 'Di ba? Or pang-apat, bayad ka.
Aminado ang kampo na ang Office of the City Prosecutor ay nasa ilalim ng Department of Justice at ang Department of Justice ay nasa ilalim ng Office of the President. Kaya siniguro umano nilang airtight ang kanilang reklamo upang hindi ito maimpluwensyahan. Kumpiyansa ang kampo ni VP Sara na matibay ang kanilang kaso laban kay Madriaga. Lalo na't suportado anila ito ng 7 testigo at mga kalakip na dokumento upang patunayan ang alegasyon ng perjury. Patay ka, may 7 testigo. Ngayon, isa-isa yun sasagutin mo. Tignan natin kung masagot mo yun. 'Di ba? Oh. Pag yan, hindi mo nasagot. Tapos nang maliligayang araw mo. Mabubulok ka lalo sa kulungan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ayun, maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Ayan, sa mga subscriber natin, maraming salamat sa inyo. At nagpapasalamat rin ako sa mga kaibigan natin, kila Coach Oli, Banat Bay, Boss Dada. Ayan, yan yung mga nakasama kasi talaga natin nung campaign na presidential. Ayan, so kaya napalapit tayo sa kanila.